Hello everybody, welcome back to my channel. Today's video is going to be a little different from what I usually do here sa channel ko. You guys know how much I love drugstore makeup and recommending drugstore gems sa inyo. Diba masarap makahanap ng drugstore yung presyo, pero yung quality niya high-end. As you can see from the title mga best, lahat po ng ginamit ko sa mukha ko today, high-end product siya. So sabihin ko lang sa inyo kung alin dito yung worth it talaga. Kasi meron din dito mga best na hindi talaga worth sa price tag niya na sobrang mahal, na sobrang taas yung expectation ko, pero hindi pala ganun siya kaganda. Hindi ko napapabain itong intro na to and I'll try my best to be really straight to the point. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa review ko. So I'm gonna start the video now. I'm just gonna follow yung order ha kung paano ko ginawa yung makeup ko today. So I'll start with this primer right here from Tatcha. It's called the Liquid Silk Canvas. So this is $52. Pareho lang siya dito sa the Silk Canvas. So ito yung first na nilabas nila. I thought this is just the liquefied version of this primer right here. Pero iba sila mga best. This sits well on my skin. Mas okay siya sa akin talaga compared to this primer right here. Kasi if I put this all over my face, nagpipeel ng konti yung foundation ko. Maganda lang siya pag ilagay ko siya dito sa may mga malalaking pores and dito sa smile lines ko. So whenever I use this, nilalagay ko lang siya doon na area, tas hindi ko talaga siya nilalagay sa buong mukha ko. And to be honest, mas gusto ko pa yung e.l.f. Putty Primer compared to this primer right here. I like this, but I'm not in love. Like, mabubuhay ako pag wala itong primer na to. Pero ito guys, napansin ko talaga, nagamit ko na siya mga 4 na beses, like 4 times today. And iba-iba yung foundation na ginamit ko. And maganda yung lapat ng foundation talaga. Babasahin ko lang yung claim ng product na to. It says here, this is a weightless, oil-free liquid primer that protects skin from pollutants and makeup while helping your look go on better and last longer. Super smooth, may blurry effect, tas nafe-fill in na talaga yung pores. This primer creates a silky base on my face that makes the foundation go on smoothly and looks natural, your skin better, and super flawless. Alam ko mga best, expensive talaga yung $52, pero para sa akin, worth it siya. Kasi a little goes a long way naman. Matagal tong maubos. Isang pump lang, pwede na siya sa buong mukha. Moving on to concealer, ito po yung ginamit ko today. This is from Dior. It's called the Forever Skin Correct Concealer and I got it in the shade 2W0 or Warm Olive. Maganda yung shade range ng concealer na to. And first time kong nakakita talaga na merong olive undertone na concealer. Pero weird kasi yung undertone ko mga best. Olivey, tas may pagka-yellow din. Medyo maitim to sa akin. And ang hassle kasi mag-return sa Sephora ngayon kasi nga yung physical store close siya. Mas madali lang kung open yung store. Pero pag online, ang hassle talaga. So I'm just gonna continue to use this kasi nagustuhan ko talaga yung formula niya. Andito sa Sephora, tingnan natin yung presyo. $36. Tapos 4.5 stars. Napanood ko to sa isang YouTuber and sobrang nagustuhan niya talaga itong concealer na to. And sabi niya, like, best concealer ever. So napabili yung lola niyo. And alam niyo guys, mas gusto ko to yung formula niya compared dun sa Hourglass. Alam ko napanood niyo na yung video ko na hinol ko yung Hourglass concealer. Nagreklamo na ako sa presyo dun, pero mas mahal yata to eh. Yeah, mas mahal to ng $2 kasi si Hourglass 34, tas eto 36. I returned that concealer kasi it did not sit well on my skin. Ito mga best, medium to full coverage, pero kahit hindi mo siya iset talaga, hindi siya nagka-crease. Ang ganda ng concealer na to. Yung finish niya, natural. Hindi siya satin, hindi din siya dewy. Parang natural finish lang. And kahit full coverage siya, hindi siya cakey and mukhang heavy. $36 for a concealer, expensive talaga siya mga best. I wish mga 25, 27, 29 yung presyo nito, pero hindi. If money is not an issue, I'll say go ahead buy this concealer kasi maganda siya. Pero kung hindi talaga kakayanin yung presyo ng $36 for a concealer, then just stick to your drugstore concealers kasi marami ding drugstore concealer na magaganda. Next naman mga best, itong powder from Sephora. It's called the Micro Smooth Powder and I got it in the shade Clear Light or 15. This is actually a very beautiful powder kung gusto nyo ng light coverage lang. Kasi super duper light lang talaga yung coverage ng mga best. So if you're looking for a powder na merong konting coverage, like medium or full, this is not the powder for you. For $22, I'll say okay naman yung presyo na yon kung naghahanap kayo ng powder na hindi naman ganun ka-expensive from Sephora. Kasi alam niyo na, yung mga binibenta na powder sa Sephora, mahal talaga. And okay to, in fairness. And especially kung oily skin ka,
tas pang touch up mo, maganda to kasi hindi magkikakey yung skin mo, like no matter how many times you touch up, kasi super light nga yung coverage. Kasi hindi talaga ako mag-recommend sa inyo ng pang touch up na may coverage. Kasi diba, pag may coverage, gagamitin mo pang touch up, mapapatong-patong yung coverage, tas yung oil pa sa skin mo, magiging cakey talaga yung skin mo at the end of the day, or yung may mga nabibiyak na makeup. This is my new palette from Natasha Denona. It's called the Mini Retro Palette, and retro na retro talaga yung colors niya. Nagamit ko na lahat ng colors na to. Nag-post na rin ako ng picture sa Instagram. Ilalagay ko lang dito sa screen. Yung ginamit ko sa time na yan, 3 colors. Ito yung ginamit ko as transition shade. Ito naman sa outer corner. Tapos ito naman yung nilagay ko all over my lid. Sobrang ganda ng colors talaga. Very, very unique. Actually, binili ko tong palette na to nang dahil sa green colors. Kahit alam ko, hindi ko naman siya magagamit everyday. Pero wala kasi akong ganitong color, kaya ko siya binili. Ito yung first na nabili ko from Natasha Denona because I don't really buy the big palettes kasi nga alam ko magtatambay lang sila dito sa bahay. Siguro kung makeup artist ako, mag-i-invest ako, bibilhin ko talaga yung malalaking palettes. Pero guys, yun, hindi kasi ako makeup artist, so okay na ako sa minis. Hindi ko alam yung ibang minis nila, pero so far, itong mga nagamit ko, maganda siya. Ito yung ma-recommend ko, yung mini nude palette niya kasi magagamit nyo pang everyday. Kasi ito guys, parang unique colors lang siya. Pero to be honest, this is like the best transition shade. Not this. This is the best transition shade ever. Kasi I gravitate towards peach colors, yung mga ganon sa transition shade ko. Ito kasi parang pinky nude, pero meron pa ring hint of peach. Kaya nagustuhan ko talaga itong transition shade na to. Kahit ito lang yung suotin mo all over your lid, maganda siyang tingnan. Isa-swatch ko tong green para sa inyo, para makita nyo. Ganyan. Dito na lang. Yan. Etong color na to sa pinakadulo mga bes, it's very sheer. So para siyang eyeshadow topper lang. Hindi talaga siya like katulad ng pigmentation sa green na to. Swatch ko para makita nyo. Yan. Wala akong naging problema sa minis na to. Hindi ko lang sure ha sa ibang minis from Natasha Denona kasi itong dalawa lang yung na-try ko. This is actually an Ivana Alawi Made Me Buy It product. This is from Hourglass. It's called the Scattered Light Glitter Eyeshadow and I got it in the shade Smoke. This is $29 and sasabihin ko na ngayon pa lang, hindi siya ganun ka-worth it. Hindi ganun ka-worth it. Hindi talaga siya worth for $29. Unique yung color niya, yes, pero ganito lang yung swatch niya. Parang hindi siya ganun ka-pigmented. I was actually expecting this product to blow my mind away kasi maliit siya, tas $29. Mas mahal pa siya dito sa mini ko from Natasha Denona. This is only $25 and ito $29 best. When I first got this, sabi ko, ay hindi siya ganun ka-pigmented. Sige, babasain ko na lang yung brush ko, baka maging super pigmented siya. So pag-apply ko, parang nawala na yung ibang color, yung natira lang silver, tas ang pangit tingnan, pang hindi siya maganda na. So maganda lang siya yung parang konti lang yung ilagay mo sa fingers mo, tas itap-tap lang para mag-scatter lang yung iba-ibang colors ng glitters. Ganon. So, depende sa inyo. Pero para sa akin, hindi siya worth it talaga. Meron kasing ganito si L'Oreal and Maybelline. Mas maganda yung L'Oreal talaga. Mas intense yung pigmentation and mas maganda siya ilagay sa lid. Let's talk about this cream bronzer from Fenty. And ngayon palang sasabihin ko na sa inyo na na-enjoy ko talaga tong bronzer na to. I love the pigmentation kasi super sheer lang siya. Nabibuild up mo yung color, yes. Pero hindi talaga siya like ganun ka-pigmented na parang muddy siya tingnan sa skin. And sobrang dali siyang i-blend. And hindi siya mahirap kahit ilagay mo na siya after putting your powder on. Kasi di ba may mga ibang cream bronzers na dapat unahin mo muna yon bago ka mag-powder kasi nagiging patchy sila tingnan. Pero ito, whenever I use this bronzer, naglalagay muna ako ng powder and maganda siya, madali lang siyang i-blend. I got it in the shade 03 Macchiato and this shade is super perfect para sa akin. If baguhan pa kayo sa pag-makeup and gusto nyong mag-cream bronzer pero takot kayo kasi baka hindi maganda or mahihirapan kayo sa pag-blend. Ito guys, hindi talaga kayo mahihirapan, promise. Sobrang dali lang niyang i-blend, tas hindi kayo magkakamali. Kasi nga sheer siya eh. Nabibuild up yung color, pero sheer pa rin siya na parang it's just one with your skin. Itong cream bronzer na to, masasabi ko talaga na super worth it siya. And medyo matagal itong maubos kasi marami and malaki naman siya. Before we talk about blushes, let's talk about this Kosas bronzer. Ito yung bagong bronzer nila. Medyo expensive to and mali din yung color na kinuha ko. This is in the shade medium. Dapat light kasi itong medium na to, hindi talaga to medium mga bestes. Medyo reddish yung undertone niya. Konti lang yung nilagay ko sa skin ko kasi pag masobrahan talaga, like a little goes a long way with this product. Konting ganun
mo lang sa brush mo, as in, mapipick up agad ng brush yung product talaga. So, sobrang konti lang, tas tap off the excess before you put it on your cheeks. Pero if you ask me now if this is worth it, medyo expensive kasi siya for a bronzer, na glowy bronzer. And kung gusto mo ng glowy na bronzer na drugstore, etong dalawa na to yung ma-recommend ko talaga. And this is from Catrice, yung Sun-Kissed Bronze. And this is in the shade 010. Ito, glowy bronzer and super pretty. And ito din mga best, malaki kasi siya. Sobrang tagal na to maubos. This is the L'Oreal True Match Lumi Bronze It. And ganyan siya. So, glowy bronzer din to. Siguro masasabi ko na hindi siya worth it. It's because hindi ko siya magagamit palagi. Kasi I got it in the wrong shade. Siguro kung light yung nakuha ko, mas may enjoy ko siya. Pero medium kasi, so yun. Let's talk about this blush from MAC. It's called the Glow Play Blush and I got it in the shade Blush Please. Itong color nito, super perfect siya pang everyday and maganda talaga siya. Yung texture niya, it actually reminds me of yung ColourPop Super Shock Cheek na parang airy clay. This is how it looks like. Meron siyang glow ng konti if you put it on your cheeks. Pero kailangan mo pa rin mag-highlighter if you want your cheeks to look super glowy. Pero ito, hindi siya matte, hindi na siya natural. May pagka-satin yung finish niya. Itong bouncy texture na to really reminds me of the ColourPop Super Shock Cheek na blushes. Alam ko, sinabi ko na yan kanina. And pareho lang din mga best na when it comes in contact with your skin, nagiging powdery or thin powder yung finish niya. Maganda siya, medyo expensive nga lang talaga for $30. But then again, if money is not an issue, and if you really want to try out the Glow Play blushes, I can highly recommend it kasi maganda naman talaga siya. This blush I super love too. This is the Tower 28 Buildable Luminous Colors for cheeks and lips. Pero hindi ko to magamit itong color na to sa lips ko. Siguro yung dalawang colors kasi mas brighter yun eh. Pero hindi ko nga siya nabili yung dalawang colors kasi parating sold out sa Sephora. Tapos ito lang yung available palagi. Kaya ito na lang yung binili ko. Kasi gusto ko nga matry yung formula ng blush na to. And maganda siya. Magkaiba sila dito yung sa Glow Play blush from MAC. Yung feeling ng lip balm, ganun yung feeling niya. But when you put it on your cheeks, hindi naman siya ganun ka-balmy na parang didikit lahat ng hair mo doon. Kasi nagsiset pa rin siya mga best. Although hindi talaga siya ganun ka-set. Like pareho dito kay MAC na nagiging powdery or thin powder yung finish niya. Pero hindi siya sticky. Actually, para-pareho lang ng color itong dalawa. Pero mas luminous to compared to the MAC Glow Play blush. Alam ko yung iniisip nyo ngayon kasi nababasa ko yung utak nyo. Kung papipiliin ako sa dalawang to, ito yung pipiliin ko mga best kasi mas luminous siya, tapos mas mura din to compare dito. Siguro kung oily skin ka, of course, ito yung bilhin mo. Pero pag dry, normal skin, ito yung ma-recommend ko. Let's talk about this lip liner right here. It's the Patrick Ta Precision Lip Crayon. Yes, maganda yung packaging, very bougie. And then when you open it, ganyan siya, nakaslanted, para siyang pangkilay. At first, medyo nahirapan akong ilinya siya sa lips ko kasi hindi ako sanay na ganito eh. Pero the more I use it, the more I realize na mas maganda pala pag ganito yung shape. Mas precise siya. Tapos, i-click to. Ganyan. Pero hindi mo na mababalik yung pencil. So, be careful. Dapat pa konti-konti lang yung pag-click. If you have dry lips, stay away from this lip liner kasi hindi siya ganun ka-creamy eh. Hindi siya ganun ka-creamy nga kasi mas matagal siyang matanggal sa lips. Pero nakaka-emphasize siya ng dry patches sa lips talaga, to be honest. Pero pag minoisturize mo naman yung lips mo, wala namang problema. So, depende sa'yo. Hindi talaga ito sana yung bibilhin ko kasi yung gusto ko, yung yung Pat McGrath. Pero yung dalawang colors na gusto kong bilhin, sold out siya sa time na yon. Kaya hindi ko yun binili. Pero ito, hindi siya ganun kaganda. Yes, long-lasting siya. Pero yun nga, nakaka-emphasize siya ng dry patches sa lips. I'm using the Tower 28, guys. Nag-a-add lang ako ng konti. Akala ko meron akong highlighter. Ngayon ko lang na-realize na nag-a-add ako ng blush na hindi pa pala ako nag-highlighter. Besh! I'm gonna use my ColourPop Super Shock Cheek Guilty Pleasure na highlighter. Konti lang naman. Sabi ko na nga ba, may kulang talaga sa makeup ko. Ito pala siya. Ito yung pinakabagong setting spray from Hourglass and nabili ko lang to nung nabasa ko yung claim ng product nito. Babasahin ko para alam nyo kung bakit ko siya nabili. This is $48. So same lang siya ng price dun sa favorite ko na spray from Tatcha. It says here, this is an ultra-fine water-resistant mist that hydrates and sets your makeup up to 24 hours for a visibly radiant and blurred finish. O diba? Visibly radiant.
blurred finish. O, di ba napabili yung lola nyo? Kasi yung claim talaga doon ako napabili. Hindi ko lang masasabi again kung na-extend yung life ng makeup ko kasi nga andito lang ako sa bahay. So, hindi ko talaga na-test out yung makeup ng bonggang-bongga. Pero maganda itong spray na to. Yes, meron siyang luminosity na nabibigay sa skin ng konti. Hindi talaga siya as dewy as the Tatcha one kasi yun talaga mas dewy siya. And gusto ko yun kasi nga dry skin ako. And gusto ko din to. If you have combo and oily skin, I cannot recommend this spray sa'yo. Nakalimutan ko na sana to mga best. This is the Tower 28 Shine On Lip Jelly. I got it in the shade Magic kasi meron siyang maliliit na glitters kasi wala pa akong ganun eh. Meron akong crush nga sa Pat McGrath. Yun talaga sana yung bibilihin ko pero sabi ko ang mahal best. Ito kasi $14 lang siya and maganda talaga siya, promise. And it's super pretty. When you press your lips together, hindi mo ma-feel yung parang micro glitters. Wala ka talagang ma-feel. Tapos hindi siya like nagdidikit or hindi siya sticky. I really like this so much and maganda yung presyo niya. Hindi nakakabutas ng bulsa. Hindi talaga ako nag-gloss all the time. Like bihira lang kasi feeling ko hindi bagay sa akin. Pero sometimes napapabili ako na dahil sa nakikita ko siya sa mga YouTubers. Tas ang ganda-ganda pag sinusuot nila. Maganda naman to, especially pag gusto mo ng portrait shoot. Tas may glitter-glitter ng konti dyan sa lips mo. Ganun. So gagamitin ko lang siya pag may mga ganun na effect akong kailangan sa lips ko. Alam ko hindi nyo nakikita yung glitters kasi ako hindi ko din nakikita. That is it for this video mga best. I hope nag-enjoy kayo and I hope nakatulong to sa inyo. Let me know in the comment section below kung alin dito yung interested kayong bilhin or gusto nyong bilhin and gusto nyong matry. Please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye-bye.